Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Boji D. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Boji D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Pong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung sinabi ni President Marcos. Okay guys, maniniwala ba kayo dyan? Sabi ni Sandro. Sasabi ni Sandro Marcos. Siya po yung majority leader dyan sa Kamara. So imposibleng hindi niya alam kung ano yung mga nangyayari. Sabi niya po dun sa una niyang interview, nakipagpulong si Romualdez, yung tiyo niya, humingi ng pulong kay BBM. Ibig sabihin po, talagang plano po nila at nakatakda na po yan sa mga plan nila. Mga plan D, yan yung plan D nila na si D ang ilalagay bilang kapalit ni Romualdez, Speaker of the House, di ba? So, sagutin ko lang yung tanong mo, Mr. Sandro, na sinabi mo na kung si Pulong yon nung dating Pangulo, si Pangulong Duterte, di ba? Sus, Diyos ko po, kung si Pulong po, kung atat na atat po siya maging House Speaker, kaso hindi po siya ganung tao, hindi po siya katulad ninyo, Mr. Sandro, na atat na maging Speaker. Karamihan po, nung panahon ni Pangulong Duterte dyan sa House Representative, ang gusto pong maging speaker nila ay si Pulong Duterte. Kaso ang sabi po ng mahal na Pangulong Duterte noon, hindi pwedeng maging speaker si Pulong dahil siya po ay presidente na. Iba po ang magiging dating sa mamamayang Pilipino. So ang sabi po ni Pangulong Duterte, once na ikaw ang naging speaker at tanggapin mo yan na maging speaker ka, magre-resign ako sa pagka-presidente. Kasi nga, ang iniisip ni Pangulong Duterte ay tayong mga mamamayang Pilipino na baka kung anong isipin. Presidente na ang tatay, tapos ang anak ay speaker pa, di ba? Nasa puso pa rin po ng Pangulong Duterte, tayong mga mamamayan, yung mga iisipin natin sa kanila. So kaya ang minabutin po ni Pulong Duterte, hindi niya po ginrab yung pagiging Speaker of the House. So, yan yung sagot ko sa iyo, Michael Sandro, Mr. Sandro Marcos. So doon naman po, Mr. Sandro, sa sinasabi niyong 51 billion na project ni Pulong Duterte sa lungsod ng Davao, ito, panoorin mo ha. Panoorin mo. Ano, sige, at baka hindi mo pa napapanood mahiya ka naman sa mga sinasabi mo. Ito yung hinahanap ng 51 billion. 51 billion. Panoorin mo. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di mo nila kuhaon. Sa puso ng unang distrito ng lungsod ng Davao, makikita ang kwento ng pagbabago at malasakit. Isang kwento ng mga kalsada, tulay, at mga proyekto na hindi lang makikita sa papel, kundi ramdam ng bawat Davaoenyo sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang bunga ng dedikasyon ni Congressman Paulo Z. Duterte mula 2020 hanggang 2022. May mga bumabatikos, may mga nagdududa, pero nananatiling matibay ang katotohanan. Ang Department of Public Works and Highways, Region 11, kasama ang Davao City District Engineering Office, ay nagbantay sa bawat pisong inilaan. Ano sige man pangita 51 billion? Lara, 51 billion. Ako na lang yung diba? ipakuha sa Mahiya DPWH, kaya di mo nila ka, kuhaon. Sandro Marcos.